Muling sumiklab ngayong gabi ang grass fire sa bahagi ng NLEX o ng North Luzon Expressway sa Bulacan. Kanina nag-zero visibility sa lugar dahil sa kapal ng usok. Live mula sa Bulacan, may report si Mav Gonzalez. Mav? Jessica, bandang alas 7:30 nga ng gabi, sumiklab na naman ang grass fire dito sa kahabaan ng NLEX malapit sa Santa Rita exit. Hanggang ngayon, inaantay natin yung abiso ng ating mga bombero kung naideklara na nga itong fire out. Halos hindi na makita ang mga sasakyan sa kapal ng usok sa North Luzon Expressway kaninang hapon. Nagliyab kasi ang isang bahagi ng damuhan sa northbound lane ng NLEX sa may Santa Rita, Giginto, Bulacan. Zero visibility sa parehong northbound at southbound lanes. Kaya naman ang mga motorista nagbukas na ng headlights at hazard lights para maiwasan ang aksidente. Ayon kay NLEX spokesperson Kiko Dagohoy, nagsimula ang sunog bandang alas 3 ng hapon at nagtagal ng 2 oras. Maaga pa ma'am, nakikita na namin na umuusok pero malayo-layo pa. Pero nung mga before 5 p.m., nakita namin na malapit na. Halos nakadikit na rito sa bakod yung apoy talaga. Kaya kanina, medyo nagpanik din kami. Nagano lang kami, yung ginawa lang namin yung magagawa namin. Nagduktong lang kami ng mga hose kahit maliliit lang. Hindi pa natutukoy ng BFP kung ano ang pinagmulan ng apoy. Pero madalas daw ito mangyari kapag tag-init. Yearly yan, nangyayari dito ma'am eh. Oo. Bakit po kaya? Minsan ano lang, yung natural na grass fire. Oo. Minsan naman, may mga nanguhuli dyan ng mga ahas, sawa. Sinisiga nila para lumabas sa lungga yung mga sawa. Pero hindi namin alam kung ano talaga yung reason nangyari yan. Pero kahapon, meron din yan. Pero hindi lumaki ng ganyang kalaki. Nahirapan daw ang mga bombero patayin ang apoy dahil maliit ang kalsada papasok at hindi basta marating ng fire trucks. Tumulong na rin sa pag-apulan ng grass fire ang pamunuan ng NLEX. Wala na sa vicinity ng NLEX itong area na nasusunog. Pero kasi napakalapit lang nito sa highway kaya apektado talaga ng matinding usok yung mga dumadaang sasakyan. Ngayon ang payo ng NLEX, sakaling magkaroon ulit ng ganito, pwedeng huminto muna yung mga motorista o pwede namang tumuloy basta't maingat ang pagmamaneho. Habang mausok sa highway, tumulong magmando ng trapiko ang patrol crew ng NLEX. Jessica, sa ngayon nga meron tayong mga bombero na nandito sa ground. Tinitingnan nila kung meron pang baga dahil yung maliit na baga kapag lumakas ang hangin ay maaaring sumiklab na yan. At yun nga yung sinabi sa atin ng isang bomberong nakausap natin na yan yung pinaniniwalaan nilang pinagmula nitong second na pagsiklab ng grass fire. Baka raw kasi kaninang hapon ay hindi pa truly fire out at merong maliit na baga at dahil malakas yung hangin dito sa atin ngayon sa may NLEX, bumukas na naman ito, sumiklab na naman yung apoy. Jessica? Alam mo, problema rin yan sa SLEX sa ganitong panahon last year, naalala ko medyo madalas yung mga grass fire sa NLEX at pati nga sa SLEX at sa iba pa nating mga highway, sa Star Tollway din sa may Batangas, nagkakaroon ng ganyan all the way to Quezon. Pero Mav, curious lang ako dun sa sinasabing naturally occurring na grass fire. Bukod sa itong mga nasindihan siguro, may nakapagtapo ng upos na sigarilyo o ng posporo, meron talagang naturally occurring na grass fire? Tama, Jessica. Ayon dito sa nakausap natin sa BFP, alam naman natin yung spontaneous combustion. Lalo kasi kapag ganitong panahon, tag-init, nakikita natin na tuyong-tuyo talaga yung mga damo, yung mga puno dito sa side na to, especially dito sa may NLEX. Kaya kapag sobrang init ng araw, may pagkakataon daw na nangyayari talaga itong spontaneous combustion o yung bigla na lang on its own, nagliliyab itong mga natuyong dahon. At maaaring yun nga yung nangyari kanina kasi yung mga taga rito naman, aware naman sila na nakita na nila yung terrain ng bahay nila, maraming tuyong dahon, kaya dapat hindi talaga sila nagsusmoke malapit dito at lalong-lalo na yung magtapo ng upos ng sigarilyo. Kaya ang BFP, although wala pa silang official cause of fire na nilalabas, ay paniwala nila na talagang natural grass fire yung nangyari dito ngayong hapon. Jessica? Alam mo, delikado yan sa highway Kaya dapat siguro pagka may ganyan, may abiso na dun sa unahan pa lang ng NLEX o wherever na may grass fire na nangyayari, may precautionary measures na dapat para sa mga motorista.
Ang magandang nangyari dito kanina, Jessica, sa NLEX, no, yung patrol group kasi nila, medyo malayo pa, even before yung part kung saan nag-zero visibility kanina, ay meron nang nagmamando ng traffic. So yung mga sasakyan, yung mga motorista, naabisuhan na rin sila na yun nga, buksan nila yung kanilang hazard lights, yung kanilang headlights para maiwasan yung aksidente. At sinabihan na rin sila na magmabagal na lang sa pagmamaneho. At kung merong pagkakataon, meron naman kasing mga stop base dito sa gilid ng expressway, pwedeng huminto muna sila doon. Kaya kanina, kagaya nung nabanggit ko kanina, no, Jessica, sa kabutihang palad, kahit zero visibility, hindi na makita yung mga sasakyan, wala namang aksidente at maayos yung daloy ng trapiko dito kanina, Jessica. Yung mga may fog lights, no? Yung mga umaakyat ng Baguio, usually may fog lights sila. Baka yun, gumana rin, no? Makatulong, Mav? Tama, Jessica. Alam mo kasi kapag mga ganito in times of emergency, lalo na yung ganyan, hindi kayo nagkakakitaan sa kalsada, vigilance na lang talaga ng mga motorista ang pangangailangan. Kasi ito namang patrol group natin, yung mga taga-expressway na tumutulong sa pagdaloy ng trapiko, sila naman, they can only do so much. Kailangan yung mismong mga nagdadrive, yung mga motorista natin, sila na rin mismo yung mag-exercise ng extra caution dahil buhay nilang nakasalalay dito. Lalo pa kapag nasa expressway, mabilis talaga ang pagmamaneho ng mga driver na nandito, Jessica? Nataon pa naman yan sa panahon ng pagbabiyahe ng marami nating mga kababayan. Ingat lang po. Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.